Sa likod ng maamong mukha ni Joanna Sisracon, nagkukubli ang isang pilat ng nakaraan. Naaksidente po ako dito sa mismong bahay namin nung 5 months pa lang po ako. Iniwan ako ni nanay. Yung nanay ko po kasi nagsanla po siya ng tangke ng Argas. Diyan lang po malapit. Wala pa pong mga 30 minutes or 31 hour. May nasunog na nga daw po dito sa bahay, kundi ako yon. Yung kuya ko po kasi naibaba niya yung lampara malapit sa tabi ko. Then may tumawag sa kanyang kapitbahay na nakawala daw po yung kambing. Yung kuya ko lumabas, yung lampara nakalimutan niya. Kinalakhan na ni Joanna ang kakaiba ng hitsura mula nang mangyari ang trahedya. Habang lumalaki, nakaranas daw siya ng panlalait mula sa ibang mga bata. Siguro nung elementary or kinder elementary hanggang high school, doon po ako pinasok ng bullying. Binubully po ako araw-araw. Yung may time na ayoko nang pumasok kasi yun nga po, gawa ng bullying. Pero sabi nga ng nanay ko, huwag mo intindihin yung ibang tao. Intindihin mo yung sarili mo. Wala nga daw po kong buhok, kalbo, mga ganun pong bagay. Marami pa po. Pero nang lumaki si Joanna, natutunan niyang maging matatag sa kabila ng mga pangungutya, tulad na lamang ng parating ipinapayo sa kanya ng kanyang ina. Siguro nung 18 ako, nung nag-mature yung isip ko, na sabi ko, hindi naman nila, yung ibang tao, hindi naman nila ako maaapektuhan kasi sarili ko to eh. Parang ako yung tatayo, hindi naman sila. Hindi rin naman sila yung matutukso, kundi ako din po. Hindi rin natatakot si Joanna na maranasang umibig at ibigin. Ngayon, nagdadalang tao siya at malapit na ring maging ina. Siguro po nung una kasi naisip ko baka hindi ako tanggapin kasi ganito ako. Since nung kilala ko naman po siya, kilala niya din po ako. Siguro yun, tinanggap niya din po ako. Sabi niya lang po sa akin, kahit ano ka patanggap kita. Bukod sa pagiging social media influencer, isa ring sangguniang kabataan o SK chairman si Joanna. Patunay na hindi hadlang ang pilat sa kanyang balat sa pwede niyang marating sa buhay. Feel free. Tanggap ko naman po yung sarili ko since lagi naman po sinasabi sa akin ng nanay ko na walang ibang tatanggap sa'yo kundi sarili mo lang. Ang personal na pananampalataya sa Diyos ang isa raw sa dahilan kung bakit nagpapakatatag si Joanna. Malaking pagsubok yung naranasan ko ngayon sa lahat-lahat, sa buong taon na nangyari sa buhay ko. Sa simula nung bata ko hanggang ngayon. Siguro matatag. Sobrang tatag ko siguro tao hanggang ngayon. Kasi dasal lang. Dasal lang kay Lord pag every time na nangihina ka. Second-degree burn ang tinamo ni Joanna dahil sa aksidente. Tinatawag din itong partial thickness burn kung saan napipinsala ang dermis at epidermis ng balat. Sa isang banda, mapalad pa rin si Joanna dahil kung nataong mas malalim pa ang kanyang sugat, mas mahihirapan itong maghilom. So with severe burns, the depth of the burn goes deeper than just the surface of the skin or the epidermis and dermis. So when this happens po, the body cannot heal on its own. Like it will not produce new skin anymore. So what it will do is it will have to heal by scarring whenever we have severe or deep burns. Ang pagkakaroon ng pilat ay pamamaraan ng balat para maghilom. Sa mga malalang kaso, nagkakaroon ito ng permanenteng epekto sa katawan. The scarring will look not really like a keloid, but what we call it hypertrophic scarring. And then it is especially debilitating, and it becomes a lifelong problem when it is in areas like the face and in joints, because what happens is the mobility decreases. Maselan ang gamutan sa malalim na mga paso.
For severe burns, first we have to do initial hydration for the first 24 hours because that's one of the things that gets affected first. And then to treat the burn wound, we have to make sure it doesn't get infected. So we apply topical antibiotics and special dressings. Sa mga mas seryosong kaso, kinakailangang tapalan ang sugat ng balat mula sa ibang bahagi ng katawan. Ito ay para mas mabilis itong maghilom at maiwasan ang impeksyon. For skin grafting, we do this by getting skin from another area. Usually, if it's for the extremities, we get split thickness skin graft, so we can use a special machine that gets a very thin layer of skin, and then we have to attach it to the area that was burnt. And then if it's on the face, we usually get a full thickness skin graft, meaning we can get it from areas with excess skin. And then you apply it on the area that was affected.